Yo, what's up mga ka-garden? Muli, welcome po sa ating rooftop garden. Ang topic nga po natin ngayong araw ay tungkol nga po sa sitaw. Ang sitaw nga po ay isa sa madaling patubuin, itanim at pabungahin sa mga backyard at rooftop garden na gaya nga po ng aking garden. Bago nga po tayo magsimula, huwag pong kalimutan i-like at i-share po ang ating videos. Mag-like at follow na rin po sa ating Facebook page, ang Organic Rooftop Gardening. Ganun din po mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, ang Organic Rooftop Gardening. At i-hit na rin po ang bell button para sa mga susunod na gardening tips and videos. Salamat po mga ka-garden. Ang sitaw nga po ay isa sa madali patubuin at pabungahin na tanim, lalo na sa mga backyard at sa mga rooftop garden na kagaya nga po ng ating garden. Ngayong araw nga po ay papakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng buto ng sitaw at mag-transfer ng punla ng sitaw papunta sa kanyang permanent container. Madalas nga po nagpupunla ako ng aking mga tanim sa plastic cup na kagaya nga po nito, dahil nga po para po sa akin mas madali nga po magpapunla ng buto sa ganitong plastic cup at madali nga rin po mag-transfer ng punla papunta sa permanent container mula sa ganitong plastic cup. Nga po nang nasabi ko, madali nga lang po ang pagtatanim ng sitaw. Ang kailangan nga lang po natin gawin ay kumuha nga po ng pagpupulaan at kumuha po ng buto ng sitaw na gaya nito. Ang buto po ng sitaw na ito ay nakuha ko po ng libre sa Bureau of Plant Industry. Kung gusto nyo nga rin pong makakuha ng ganitong buto ay subukan nyo po mag-inquire sa Bureau of Plant Industry. Ang gagawin nga po natin ay kukuha nga po tayo ng buto. At saka po natin siya ibabaon sa ating pagpupunlaan nang hindi naman ganong kalalim, siguro mga kalahating pulgada lamang para hindi po mahirapan sumibol o mag-germinate ang buto. Yun, ganun nga lang po. At saka po natin siya babasain para nga po matrigger ang kanyang germination, dahil nga po ang nag-trigger nga po ng germination ay ang tubig nga po. Ito nga pong mga punla na ito ay ipina-germinate ko simula sa buto, mga 10 araw na po simula po nung atin po siyang ipina-germinate. Mas maganda nga po kung magpapa-germinate o magpapapunla kayo ng inyong mga tanim sa plastic cup ng kagaya nito, kasi makikita nyo po ang ugat niya, at sa pagta-transfer naman po ay hindi po natin kailangan o hindi po natin may istorbo ang kanyang ugat, dahil madali nga lang po ang pagtanggal ng punla sa ganitong baso. Makikita nyo nga po mamaya. Ay magsimula, ihanda po muna natin ang ating gagamitin na pagtataniman. Ngayon po ang gagamitin ko po ay ang mga basyo ng tubig na ito para nga po hindi masayang, ma-recycle po. Ang mga basyo po ng tubig nito ay galing po sa mga pinag-inuman ng aking anak. Kaya po kung kayo po ay may mga basyo ng tubig, huwag niyo pong itapon. Huwag niyo pong sayangin, dahil pwede po itong gamitin bilang taniman. Ang una nga po natin gagawin ay tanggalin po ang ibabaw na parte ng basyo ng tubig na ito para po sa pagpapasukan po ng lupa mamaya. Pagkatapos nga po nating tanggalin ng ibabaw na parte ng basyo ng tubig, ay wag rin po nating kalimutang butasan ng ilalim na parte nito para nga po sa water drainage, dahil masama nga po na nabababad sa tubig ang ugat ng mga tanim. Nagiging dahilan po ito ng pagkalanta o pagkamatay ng ating mga tanim. Pwede nga rin po nating pinturahan ang gilid ng mga basyo ng tubig na ito para po hindi direktang nasisinagan ng araw ang loob, hindi po siya tutubuan ng mga lumot. Ang lumot nga po kasi ay nang-aagaw ng nutrients sa ating mga tanim. Tapos na nga po tayo sa pagtatanggal ng ibabaw na parte ng basyo ng tubig na ito. Ganun din po ang pagbubutas sa ilalim. Ang susunod naman po natin gagawin ay ang paghahalo ng lupa na ating gagamitin.
Ang lupa nga po na madalas na ginagamit ko ay ang loam soil na gaya po nito. Ang loam soil nga po ay meron nga pong carbonized risal, topsoil, at meron na rin pong compost base po sa sinabi ng aking pinagbilan. Nabibili ko nga po ang loam soil na ito na 80 pesos nga po ang isang bag na ganito. Para po makasigurado ko na mataba ang lupa na aking gagamitin ay hinahaluan ko rin po ng vermicast na gaya nito. Ang vermicast na ganito po ay nabibili ko po sa mga agri-shop na 30 po ang kada 2 kilo. Kaya nga naman po sa ngayon ay vermicast or bumibili pa po ako ng vermicast na ihahalo sa aking lupa na pagtataniman ay hindi pa nga po fully composted ang aking compost. Papasilip ko rin po sa inyo ang aking compost bin. Ito nga pong aking compost bin ay mga nasa 2.5 buwan na. Yung ilalim na parte nga po nito ay hindi pa po fully composted. May mga malalaki pa pong mga materials, kaya po hindi ko pa po muna gagamitin. Mga 1 buwan po pwede na po sigurong harvest ito at magamit sa aking mga tanim. Sa paghahalo naman po ng lupa, ang ratio na ginagamit ko po madalas ay in every 3 parts of soil ay 1 part of vermicast or compost. Ibig sabihin nga po 75 of soil and 25% of vermicast or compost. Haluin nga lang po natin ang ating lupa na gagamitin para pagtaniman na gaya nga po nito. Para po magsama po ang lupa at ang organic fertilizer na ating gagamitin. Kaya nga po natin lalagyan ng compost or vermicast ang ating lupang gagamitin na pagtataniman dahil nga po sa container nga po ay limited lang po ang nutrients na nakukuha ng ating mga tanim, unlike po sa mga direkta sa lupa talaga na mas marami po ang nutrients na nakukuha ng tanim. Yun nga po, kaya nga po natin lalagyan ng o susuportahan ng organic fertilizer dahil nga po limited lang po ang nakukuha nutrients ng ating mga tanim sa mga paso. Hindi nga po tayo gumagamit ng chemical sa ating mga tanim, kaya nga po suggest ko po sa inyo mas maganda po kung organic na fertilizer ang ating gagamitin like compost or vermicast. After nga po nating haluin ang lupa na ating pagtataniman ay isalin na po ito sa container na ating gagamitin mamaya sa paglilipat ng ating mga talong. Kadalasan nga po ang paglalagay nga po ng lupa sa container na aking pinagtataniman ay hindi ko nga po pinupuno. Iniiwanan ko po ito ng onting espasyo sa ibabaw dahil nga po from time to time ay nagdadagdag po ako ng compost dito. Pag pinuno nga po natin ito ay wala na po tayong espasyo pa na paglalagyan ng ating compost. Ang paglilipat nga po ng ganitong punla papunta sa kanyang permanent container ay napakadali nga lang po, tulad nga po ng nasabi ko kanina, ay hindi na po natin kailangang masira ang kanyang ugat dahil nga po pag nasira ang ugat ng ating mga punla o naputol ay maaari niya itong ikamatay, maaaring hindi ito tumuloy, mamamatay na nga po siya. Ngayon nga po ang style nga po o ang paraan para hindi natin masira o maputol ang kanyang mga ugat ay isama na natin ang lupa sa pagta-transfer gaya nga po nito. Ang kailangan nga po natin gawin ay pigain ang baso gaya nga po nito para kusa pong lumabas ang ating punla na hindi natin kailangang
nasisira ang kanyang mga ugat. Yan nga po, nakuha nga po natin siya ng buo. Pagkakuha nga po natin sa kanya ay bubutas lamang po tayo sa container na saktong-saktong maibabaon ng kanyang mga ugat. Gaya nga po nito. Tsaka po natin siya ibabaon ng ganyan po. Yun nga po mga kagarden, tapos na nga po tayo sa pagtatanim ng ating sitaw. Ang sitaw nga po ay hindi ganun kaselan alagaan o hindi ganun kahirap alagaan. Madali lang po itong patubuin at madali lang po itong pabungahin. Basta't kailangan nga lang po natin siya suportahan ng organic fertilizer. Hindi nga po tayo gumagamit ng mga chemical, kaya nga po ang ipinapayo ko sa inyo, gumamit nga po tayo ng mga organic fertilizer, gaya nga po ng fermented fruit juice or banana peel tea. Banana peel tea nga po ang pinakamadaling gawin na organic fertilizer. Meron nga rin po tayong video tungkol sa banana peel tea dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Yun lamang po mga kagarden. Isa pa nga po pala, uulitin ko po, kaya nga po kailangan natin suportahan ito ng organic fertilizer dahil nga po ang mga halaman o ang mga tanim na nasa paso o nasa container ay limitado lamang ang nutrients na nakukuha niya. Kaya't ganun nga po, kailangan nga po natin suportahan. Yun lamang po mga kagarden, happy planting po. Muli, wag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page para sa mga susunod na gardening tips and videos. Maraming salamat po.